Mga kaibigan at mga kababayan, mayroon na naman po tayong hihimay-himayin na video upang ito ay ating mapag-aralan na ang mga itinuturo ng mga mangangaral na nandito sa video ay tututulan natin, mga kaibigan, sapagkat mali ang kanilang mga itinuturo. Panoorin po natin ang video. Paggawa ng mabuti, minamadali rin. Kung paano minamadali mo ang paggawa ng masama nung ikaw ay manggagawa pa ng masama, ngayong nakasumpo ka ng mabuti, huwag kang magpatumpik-tumpik, huwag kang magpatilay-tilay, huwag kang magpabukas-bukas, pagkakasumpong mo ng mabuti. Pagkakasumpong mo ng mabuti, gawin mo agad. Yan po ang sinabi ng Brother Eli Soriano, mga kaibigan. Ngayon, sa panahong ito ay makakasumpong kayo ng mabuti kapag napanood ninyo ang aking mga upload, sapagkat ang aking ipinaglalaban at ini-introduce sa mga tao, mga kaibigan, ay tungkol sa kaligtasan. Mga kaibigan, walang pinakamabuting masusumpungan natin kundi ang makasumpong ng paraan tungo sa kaligtasan. Tuloy po natin ang video, mga kaibigan. Ang gagawin po natin ngayon, mga kaibigan, ay mag-react po tayo ng video. Ito po ay video ni kapatid na Eli, mga kaibigan, na ang topic po ay tungkol po sa mga karnerong naligaw. Sino nga ba ang mga karnerong naligaw na kung saan ito po ay siya yung naging dahilan na kung bakit ang Panginoong Jesucristo ay bumaba para hanapin? Mayroon po akong babasahin komento dito, mga kaibigan. Ito po ay galing kay kapatid na Terter TV, na ganito po ang kanyang komento. Bro, aslang kung lahi ng Hebro ang Pilipinas, bakit sa labas ng Israel, Gentile ang tawag sa atin? Nang mula sa mga pulo ng dagat, di ba labas tayo ng pinagmulan ni Moises na bansang Israel? Bakit tayo mag-claim na Hebro ang lahi natin kung ang tawag naman sa atin ay Gentile? Alam mo, kapatid na Terter TV, unang-una, salamat sa iyong pagkomento, partisipasyon dito sa aking programang Expose the Truth. Kung bakit po tayo ay tinatawag na Gentile, na kahit pa claim natin na tayo ay mga lahing Hebro, dahil po umusbong ngayon yung salitang Ophir, na kung saan pati sa ating bansang Pilipinas ay tinatawag na ay pinagkakaguluhan na gustong palitan ang pangalang Pilipinas sa pangalang Ophir, dahil ayon sa kasaysayan, mga kaibigan, ay napapatunayan ngayon na ang bansang Pilipinas, sakalang ito naging bansang Pilipinas noong pinasok po tayo ng mga Kastila at tinawag po tayong Pilipinas dahil sa pangalang ni King Philip, mga kaibigan. Alam nyo po yan, kayong mga matatalino sa kasaysayan, ano? Pero kung babalikan natin ang kasaysayan nung wala pa ang mga Kastila, ang tawag daw sa atin, ayon sa mga minero, ayon sa mga ninuno na tumira dito sa Pilipinas dati, ay ang tawag sa bansa natin, Ophir. Na kung saan itong Ophir, mga kaibigan, ayon sa mga sinaunang tao sa kasaysayan, maraming naglitawan, mga kaibigan,
At meron akong mga nakitang patutuo ng mga taga God's Culture, mga kaibigan, isang mga programa na kung saan ay nagsasaliksik tungkol po sa kasaysayan, ano? At meron po silang mga patunay na ang Pilipinas nga ay dating Ophir. Kung bakit naging Ophir, ito po ay dahil po mga kaibigan sa magkapatid na Sheba at saka Ophir na sinaunang tao na nanirahan dito, na kung saan kung susundan natin ang kasaysayan ayon sa Biblia at sa kasaysayan, magkatugma po mga kaibigan na itong Ophir at saka Sheba ay naging angkan ni Joktan, na si Joktan ay naging kaapu-apuan ni Nue, na ito po ay correlated on descendant, lahi po ni Abraham. Kaya tayo ay nagclaim dahil kung totoo nga na si Ophir ang naging unang tao dito sa Pilipinas, kaya tinawag na Ophir dati, malamang tayo ay mga lahing Hebro, mga kababayan. Ngayon, ang tanong ni kapatid na Terter TV, kung tayo ay lahi ng mga Hebro, dahil kay Ophir, mga kaibigan, bakit tayo tinatawag na Gentile? Alam mo kapatid, sa labas kasi ng bansang Israel, ang tinatawag lang na Israel, mga kababayan, ay yung lumabas mula sa Ehipto na inilabas po ng Diyos gamit ni Moises at dinala ito sa Mount Sinai. Yung lahat ng yun lamang po ang tinawag na Israelites. Yun yung tinatawag na bansang Israel. And then lahat na yung nasa labas ng Israel, bansang Israel, ang tawag na sa kanila ay Gentile. Miski ikaw ay galing sa angkan ni Joktan, galing sa angkan ni Peleg, kung hindi ka nakasakop doon sa bansang Israel, ang tawag sa iyo ay Hentil. Kahit ikaw pa po ay lahing Hebro. Pero alam nyo mga kapatid at mga kababayan, si Kristo po, mayroon po siyang sinasabi dito po sa John chapter 10 verse 16 na ganito ang sinasabi: at mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito, sila'y kailangan din naman dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig, at sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Dito mga kaibigan, si Kristo meron pong sinabi na sa loob ng kanyang kawan, ang tinatawag na kawan dito mga kaibigan ay ang bansang Israel. Sa loob ng kawan na ito, sabi niya, meron pang mga naligaw na tupa na wala sa kulungang ito. Kaya kailangan mahanap at dalhin para isang bayan. At naniniwala ako na tayo ang kanyang hinahanap para dalhin sa kulungan. Mga kaibigan, pansinin po natin, mayroong mali sa mga sinasabi ng kaibigang Esel na ito. Yung una pong banggit niya ay naparito ang ating Panginoon Jesucristo upang hanapin at iligtas ang mga nawala. Isa po yun mga kaibigan. Tandaan po natin na parito ang ating Panginoon Jesucristo upang hanapin ang mga nawala. Yan po ang una niyang binanggit. Pagkatapos ngayon, sinasabi po niya na tayo daw po ang hahanapin. Hindi po ba ninyo napansin mga kaibigan na dalawa po yan mga kaibigan? Mayroon nang nawala, yun ang hahanapin. At yung mga titipunin naman, ando doon po tayo sa titipunin. Napansin po natin mga kaibigan?
Ituloy po natin ang video. Kapatid na Terter TV. So yan po ang sagot ko sa iyo, kapatid na Terter. Sana ay naunawaan mo. Pero para mas maliwanag sa iyo, pakinggan ninyo mga kaibigan itong aking bibigyan ng reaction video. Mga kaibigan, yun na daw po ang kanyang sagot sa katanungan na binasa niya. Katanungan po yan ni Terter TV, mga kaibigan. Ang tinatanong po ni Terter TV ay tungkol sa pagiging hentil natin. Ang sagot po ni Brad Esel, malayo po sa katotohanan, mga kaibigan. Sapagkat ang katotohanan, andito po. Sasabihin ko po sa inyo, ang tinatawag na Israelite sa Biblia ay ang mga nauna kay Kristo na mga tao hanggang sa araw ng crucifixion. Tandaan po ninyo yan, mga kaibigan, ha? Kung gusto naman ninyong liwanagin pa natin yan, ay umakyat po kayo sa debate at pag-usapan natin yan. At ang mga tinatawag na hentil ay after the crucifixion. Yan po ang katotohanan, mga kababayan. Kaya etong sinasagot ng mga mangangaral na ito ay puro mali. Tandaan po natin, mga kaibigan, kung gusto ninyong liwanagin natin yan, at Biblia lang ang ating gagamitin batayan. Kapag unawain mabuti ang Biblia, mga kaibigan, ay ang Israelites ay yung mga nauna na tao hanggang sa crucifixion. At ang mga tinatawag naman na mga hentil ay ang mga ipinanganak na tao pagkatapos ng crucifixion. Yan po, mga kaibigan. Kapag meron po sa inyo ang gustong makipagpaliwanagan tungkol sa bagay na iyan, daanin po natin sa isang magandang talakayan, mga kaibigan. Ituloy po natin ang video. Tungkol po doon sa hula, mga kaibigan. So para maunawaan mo ng mabuti, kapatid na Terter, panoorin po natin ito, isang reaction video tungkol po sa hula na Isaiah. Si Ana Marie Maglaki, 35 years old naman po, ay isang miyembro ng Pentecostal Missionary Church of Christ, Fort Watch, mula sa Angeles City, Pampanga, ang ating pong kasunod. Tuloy po kayo, kapatid na Ana Marie, please. Magandang gabi po, Brother Eli. Gusto ko lang po sanang itanong kung ano po yung history ng MCGI, yung paano po yung dating iglesia sa Biblia na ito yung kadugtong ng MCGI, kung paano niya ipinagpatuloy. Yun lang po, Brother Eli. Amat kapatid na Ana Marie, alam mo kapatid, ang history ng iglesia ng Diyos, kung uumpisahan natin sa panahon ng mga apostol, ay ipinagpauna ni Kristo na ito ay mawawala sa Israel. Mga kaibigan, medyo mahaba-haba ang video clip na ating panonorin upang maintindihan po natin ang stand ng mga nagpapaliwanag, mga kaibigan. Ngayon, hindi po natin pwedeng putulin or bawasan yung video sapagkat hahanapin po nila yan. Sasabihin nila na tayo ay nagpuputol-putol ng video pagka babawasan po natin ang bagay na yan, mga kaibigan. Kaya pagtiyagaan po natin panoorin. Sisingit lang ako sa aking mga pagpapaliwanag, subalit yung video ay wag natin babawasan, mga kaibigan. Tuloy po natin ang video. Yung paghahari ni Kristo, yung paghahari ng Diyos, mawawala sa Israel dahil tinanggihan nila si Kristo, tinakwil nila si Kristo. Mga kababayan at mga kaibigan,
Ito po ang salita ni Brother Eli Soriano na atin pong tinututulan, mga kaibigan, sapagkat ito ay paulit-ulit na sinasabi at itinuturo ng marami ang paghahari ng ating Panginoon Jesucristo dito sa lupa. Mga kaibigan at mga babayan, tinututulan po natin yan sapagkat ang Panginoon Jesucristo ay hindi maghahari dito sa lupang ito. Dito sa daigdig na ito ay hindi maghahari ang ating Panginoong Jesucristo, mga kaibigan. Sa mga ibang video po, malalaman po natin ang katotohanan tungkol sa bagay na yan, mga kaibigan. Kaya ang video na ito, ituloy lang po natin panoorin ito. At sa mga ibang video naman ay ipapaliwanag ko kung bakit hindi maghahari ang ating Panginoon Jesucristo dito sa daigdig na ito, mga kaibigan. Ituloy po natin ang video. Basahin natin ang Juan 1. Ganito ang ating mababasa. Sister Anna Marie, I have to begin at this point. I'm obliged to lay the premises for you to understand the history of the Church of God. Ito po ang sinasabi sa 1:11 ng Juan. Siya'y naparito sa sariling kanya at siya'y hindi tinanggap ng mga sariling kanya. Kaya hindi siya tinanggap dun eh. Merong tumanggap ko konti, mas marami ang ayaw sa kanya. At hanggang ngayon, itong lahing mga Hudyo, hindi siya tinatanggap eh. Meron na mga Hudyo ngayon, members pa ng Judaism. At ang pinapaniwalaan lang si Moises. Di sila naniniwala sa New Testament, di sila naniniwala kay Kristo. Hindi siya tinanggap ng mga taga-Israel. Majority of them. Kaya bago siya pumanik sa langit, mayroon siyang sinabi sa mga apostol. Sa Mateo Kapitulo 21, ganito ang sabi niya sa 43. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Ngayon, aalisin sa Israel ang kaharian ng Diyos, sabi niya sa mga apostol. At yung kaharian o paghahari ng Diyos, ibibigay niya sa isang bansang nagkakabunga. Kung saang bansa pwede niyang ibigay, ay bibigay niya. No? Pero nagkakabunga. Ibig sabihin, yung hindi ibinunga ng Israel, maaaring ibunga ng bansa na pagbibigyan niya. Tama. Kasi Mga kaibigan at mga kababayan, ang sagot ni Esel ay tama. Wow, ang galing. Tama daw talaga si Brad Eli Soriano ayon kay Esel TV. Mga kaibigan, ibibigay sa bansang nagkakabunga. Maliwanag po, mayroong pagbibigyan ng Diyos. Tama po, may pagbibigyan ng Diyos. Subalit, hindi yang MCGI na yan, hindi yang CLG na yan, mga kaibigan. Nandito po ang Church of God, Born Again Christians. Yan po ang binigyan ng Diyos ng tamang bautismo tungo sa buhay na walang hanggan. Kaya anuman ang mangyari, mga kaibigan, ang bayang ito na tinatawag na Church of God Born Again Christians ay magkakabunga sapagkat nandito ang tama. Hindi po natin pinangungunahan kung kailan ito palakihin ng Diyos, mga kaibigan. Nandito na po ito ngayon upang masimulan ipaalam sa maraming tao na ito ang bansang pinagbigyan ng ating Panginoon Diyos o binigyan ng ating Panginoon Diyos o inatasan ng Panginoon nating Diyos o dyan niya inilagay ang tamang bautismo tungo sa kaligtasan, mga kaibigan. Lahat ng religion na nandito sa Pilipinas, pare-pareho po ang mga iyan, mga kaibigan. Dito lamang po ibinigay ng Diyos ang tamang bautismo tungo sa buhay na walang hanggan, mga kaibigan. Kaya yung sigaw ng ating Brad Eli na kapag
Kapag nakasumpong ka ng mabuti, huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa, huwag ka nang magpabukas-bukas pa. Pag nakasumpong ka ng mabuti, gawin mo agad. Yan po ang kanyang sinisigaw. Bakit niya sinisigaw sa marami, mga kaibigan? Sapagkat alam din niya na hindi siya ang pinagbigyan ng Diyos. Hindi ang MCGI, hindi ang bansang iyon, kundi ito na nga, mga kaibigan. Ituloy po natin ang video, mga kaibigan. Hihintay siya ng bunga sa Israel. Ang bunga mali. Puro pagtatakwil kay Kristo. Basahin natin ang talinghaga. Sa 5:1 ng Isaias, ganito nakasulat, kapatid na Ana Marie. Paawitin ninyo ako sa aking pinakamamahal, ng awit ng aking minamahal tungkol sa kanyang ubasan. Ang aking pinakamamahal ay may ubasan sa isang mainam na burol, at kanyang binangbangan ang palibot at inalis ang mga bato, at tinamnan ng piling puno ng ubas, at nagtayo ng isang muog sa gitna niyaon, at tinabasan din naman ng isang pisaan ng ubas, at kanyang hinintay na magbunga ng ubas, at nagbunga ng ubas-gubat. At ngayon, o mga nananahan sa Jerusalem at mga tao sa Huda, hatulan ninyo, isinasamo ko sa inyo, ako at ang aking ubasan. Ano pa ang magagawa ko sa aking ubasan na hindi ko nagawa? Ano't ng aking hinihintay na magbubunga ng mga ubas, nagbunga ng ubas-gubat. At ngayon aking sasaysayin sa inyo ang gagawin ko sa aking ubasan. Aking aalisin ang bakod na siip niyaon at sasalantain. Aking ibabagsak ang bakod niyaon at mayayapakan. At aking pababayaang sira, hindi kakapunin o bubukirin man, kundi magsisitubo ay mga dawag at mga tinik. Aking din iuutos sa mga alapaap na huwag nilang ulanan. Sapagkat ang ubasan ng Panginoon ng mga hukbo ay ang sangbahayan ng Israel, at ang mga tao sa Huda ay ang kaniyang maligayang pananim. At siya'y naghihintay ng kahatulan, ngunit narito kapighatian ng katwiran, ngunit narito daing. Frustrated ang Diyos sa Israel. Ang kanya palang ubasan na sinasabi ay ang Israel at ang Huda. Tinaniman ko ika ng mabuting mga puno, binambangan ko, nilagyan ko ng bakod, naglagay pa ako ng pisaan ng ubas. Hinihintay ko magbunga ng ubas, ang ibinunga, ubas-gubat. Kaya ang konklusyon niya doon sa versikulo 7 ay sapagkat ang ubasan ng Panginoon ng mga hukbo ay ang sambahayan ng Israel at ang tao sa Huda at ang kanyang maligayang pananim. Siya'y naghihintay ng kahatulan, ngunit narito kapighatian, ng katwiran, ngunit narito daing. Imbis na ang ibunga, ubas na matamis, ubas na mataba, ang ibinunga, ubas na maasim, ubas-gubat. Hindi nagbunga ang Israel ng marapat na bunga. Kaya sabi niya, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos, sabi sa mga apostol, at ibibigay sa isang bansa na nagkaabunga. Yung hinahanap niya sanang naging bunga ng Israel, hahanapin ng Diyos sa ibang bansa. Anong bansa ito? Basahin natin ang 1:9 ni Malakias. Pakinggan nyo. Mga kaibigan, sumingit na po ako dito sapagkat yung kasunod na segment nito na 1:9 ni Malakias ay mahabang kwento po. Malalayo tayo doon sa sinabi niya na ibibigay sa isang bansa na nagkakabunga. Maliwanag po mga kaibigan na ang Diyos ay ibibigay niya kanino po mga kaibigan? Sa isang bansa. Ano po itong bansa na ito? Isang
sekta ng religion yan, kaibigan. Yang tinatawag na bansa ng ating Panginoon na nakasulat sa Biblia ay isang grupo or isang sekta na may dalang isang pangalan. Yan po ang bansa na binabanggit yan, mga kaibigan. So, napatunayan po natin, narinig po natin kay Brother Eli Soriano, ayon sa Biblia ang kanyang sinasabi, na ibibigay sa isang bansa na nagkakabunga. Tandaan mo natin, dalawang klase po ang binabanggit ng Biblia na bunga, mga kaibigan. Mayroong bansa na masama ang bunga at mayroon din namang bansa na mabuti ang bunga. Yan po ay nakasulat sa Biblia, mga kaibigan. Tatandaan po ninyo, mga kaibigan, ang bansa na nagbubunga ng mabuti, yan ang bansa o sekta ng religion na nagbabautismo ng tamang bautismo. Ang bansa naman na nagbubunga ng masama ay ang mga religion naman, mga kaibigan, na nagbabautismo ng lubog sa tubig, sapagkat ang bautismong lubog sa tubig ay tungo sa dagat-dagatang apoy sa impyerno, mga kaibigan. Ngayon, itong bansa na pagbibigyan niya, sinasabi ko po sa inyo, kalakip po iyan ng tamang bautismo tungo sa buhay na walang hanggan, mga kaibigan. Kapag walang bautismo ang isang samahan, hindi po yan ang bansang nagkakabunga, mga kaibigan. Sapagkat ang bunga na binabanggit dyan, mga kaibigan, ay ang nababautismohan ng tamang bautismo, yan ay isang mabuting bunga, mga kaibigan. Tandaan po natin yan, mga kaibigan, ha? Tuloy po natin ang video. At ngayon isinasamo ko sa inyo, inyong dalanginin ang lingap ng Diyos upang pagbiyayaan niya tayo. Ito'y nangyari sa inyong mga paraan. Tatanggapin ba niya ang pagkatao ng sino man sa inyo? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. O kung mayroon sana sa inyo na magsara ng mga pinto upang huwag ninyong mga paningasan ang apoy sa aking dambana nang walang kabuluhan. Hindi ko kayo kinalulugdan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ni tatanggap man ako ng handog sa inyong kamay. Sabi ng Diyos sa mga Israelita, pwede lang na merong magsara ng pinto para huwag kayong makapasok sa altar at magpaningas ng apoy doon. Dahil yung mga inihahandog nyo, ayaw ko, sabi ng Diyos. Mga kaibigan at mga kababayan, ninais ko po na dito putulin ang video sapagkat mahaba po ang kanyang paliwanag. Inangkin niya na sa kanya natupad ang hula. Tama po, mga kaibigan. Natupad sa kanya ang hula upang ikalat ang kadiliman. Sino po ang aking tinutukoy, mga kaibigan? Si Brother Eliseo Fernando Soriano, mga kaibigan. Siya po ang ginamit ng Diyos upang matupad ang hula. Para saan, mga kaibigan? Upang matupad ang hula na mauunang kumalat ang kadiliman. Ang samahan na itinatag ng ating Brad Eli Soriano ay magpapakalat sa buong daigdig ng kadiliman, mga kaibigan. Bakit ko sinasabi yan, mga kaibigan? Sapagkat siya ang may daladala ng bautismo na lubog sa tubig na pumapatay ng espiritu ng tao. Mga kaibigan at mga kababayan, natupad din ang hula na nasa Tesalonica, mga kababayan. Siya ang tinutukoy dyan na anak ng kapahamakan, na kung hindi pa iigsiin ng Diyos ang kanyang panahon, ay walang maliligtas.
Mga kababayan, bago lumabas ang Church of God Born Again Christians, ay kinuha ng Diyos si Brad Eli Soriano. Tandaan po ninyo yan, mga kaibigan. Hindi pwedeng magsabay ang kadiliman at kaliwanagan, mga kababayan. Hindi pwedeng magsabay ang araw at gabi. Unawain po ninyo ang bagay na ito, mga kababayan. Nauuna yung gabi bago ang araw. Tandaan po ninyo yan. Nasa Biblia yan, mga kaibigan. Marami pa siyang inangkin. Tama nga po, magmumula sa silanganan. Sa kanya daw nangyari yon, mga kaibigan. Tinututulan ko yon kasi siya po ang namumuno sa samahang kadiliman. Pagkatapos na namatay siya, lumabas naman itong Church of God Born Again Christians, mga kaibigan. Tandaan po ninyo yan. Kaya ngayon, sinasabi ko, walang maliligtas na MCGI member kahit isa. Kung sino man sa inyo ang titindig upang depensahan yan, nandito ako, titindig naman sa samahang Church of God Born Again Christians. Patutunayan ko po sa inyo gamit ang Biblia na kahit isa ay walang maliligtas na MCGI member. Ituloy po natin ang video, mga kaibigan. Hindi ko kayo kinalulugdan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ni tatanggap man ako ng handog sa inyong kamay. Kanino? Sa mga Israelita. Bakit? Sa 11, kapatid na Daniel. Sapagkat mula sa sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyaon, magiging dakila ang aking pangalan sa mga hentil. At sa bawat dako ay paghahandugan ng kamangyan ang aking pangalan at ng dalisay na handog, sapagkat ang aking pangalan ay magiging dakila sa gitna ng mga hentil, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kaya ayaw niya na palang tumanggap ng handog sa mga Israelita. Puro kalokohan ang pinaggagawa Itinakwil pa yung kanyang anak. Kaya sabi niya, huwag na kayong magdala ng handog, ayoko na ng handog nyo. Bakit? Sapagkat magmumula sa sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyaon, magiging dakila ang aking pangalan sa mga hintil. Mga hintil ang maghahandog sa akin ng kamangyang at dalisay na handog, sapagkat magiging dakila ang aking pangalan sa mga hintil, sabi ng Panginoon. Kung napansin mo, kaya aalisin ang kaharian sa Israel kasi hindi sila nagbunga ng marapat na pagbubunga. Mga kababayan at mga kaibigan, hindi ko po mapapalampas ang puntong ito na hindi putulin at ilagay ko naman ang tindig ko, sapagkat narinig ko sa kanyang bibig na mayroong nagbubunga ng hindi narapat na pagbubunga. Mga kaibigan, nabanggit po niya yan. Yan po naman ang sinasabi ko, na ang mga nagbabautismo ng lubog sa tubig ay sila ang nagbubunga na hindi nararapat na pagbubunga, mga kaibigan. Sapagkat ang pagbubunga ng nararapat na pagbubunga ay ang mga nagbabautismo ng tamang bautismo, mga kaibigan. Ituloy po natin ang video, mga kaibigan. Pero yung hinanakit ng Diyos sa Israel, mayroong matutupad na lugar na ang mga hintil naman ang maghahandog sa kanya ng dalisay na handog. Nakakakita pala ang Diyos ng mga hintil, labas ng Israel. Ang mga hintil kasi labas ng Israel Nakakakita ang Diyos na magmumula sa sinisikatan ng araw sa mga hintil, magiging dakila ang aking pangalan. Sasambahin nila ang pangalan ko, idadakilain nila. Mag-uumpisa sa mga hintil.
ang pagdakila, paghahandog sa Diyos, pagkatapos na alisin ang kaharian sa Israel. At kung napansin mo, mag-uumpisa sa sinisikatan ng araw. Ito ay katugma ng hula ni Propeta Zacarias. Basahin natin ang 8:7 ni Zacarias. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, narito, aking ililigtas ang aking bayan sa lupaing silanganan at sa lupaing kalunuran. Pansinin mo kapatid, talagang meron direksyon sa Biblia. Magliligtas ang Diyos, mag-uumpisa sa silanganan. Saan silanganan? Mula sa sinisikatan ng araw, sa silanganan. Luwanag, no? At papatuloy-tuloy hanggang sa nilulubugan, hanggang sa west. Kung tanong mo, Iglesia ng Diyos, ang kanyang istorya, nag-umpisa kami sa east. Yun. In conformity with the prophecy. Ililigtas ko ang aking bayan sa lupaing silanganan. Wala namang makakatutol, galing kami sa east eh. Nag-umpisa ang Iglesia ng Diyos sa east. Kasi nga, sabi sa Biblia, aalisin ang kaharian sa Israel. Ibibigay sa bansa na nagkakabunga, sa mga hintil. Hintil naman tayo sa Pilipinas. Kaya nag-umpisa ang pangangaral ng iglesia ito sa mga hintil sa Pilipinas, sa East. Sabi ng Diyos sa hula, ililigtas ko ang aking bayan sa lupaing silanganan. Tanungin natin, anong klaseng lupain sa silanganan? Kasi nasa silanganan ng Australia, nasa silanganan ng malalaking bansa. Anong klaseng lupain sa silanganan? Sa isang collateral prophecy ng Propeta Isaias, sa 24:15, ganito nakasulat, kapatid na Daniel. Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan, sa makatwid bagay ang pangalan ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, sa mga pulo ng dagat. Ayan, ito pala mga isles of the sea in the east. Luluwalhati sa Panginoon sa silanganan, ang mga taong nasa silanganan, luluwalhati sa Panginoon. Saan sa silanganan? Ang luluwalhati nila ang pangalan ng Diyos ng Israel, hindi si Buddha, hindi si Shinto, hindi mga Oriental gods, hindi si Confucius, hindi kung sino-sino, hindi yung Hindu gods. Ang nasa silanganan, luluwalhati nila ang pangalan ng Diyos ng Israel sa mga pulo ng dagat. Tama-tama sa Pilipinas ito Nasa silanganan tayo at nasa mga pulo tayo ng dagat. Qualified ang Pilipinas na paglagyan ng inalis na kaharian sa Israel. Ililipat sa mga hintil sa bansang nagkakabunga ng bungang ini-expect ng Diyos. At natupad ang hula na ililigtas ko ang aking bayan sa lupaing silanganan at sa lupaing kalunuran. Mag-uumpisa ang trabaho ng pagliligtas ng Diyos sa silanganan. Saan sa silanganan? Sa mga pulo ng dagat, in the isles of the sea. Hindi sa Australia, lalong hindi sa Roma. Tama. Mag-uumpisa sa mga pulo ng dagat sa silanganan. Sana nakasunod ka, kapatid na Ana Marie. Tama po mga kaibigan. Magsisimula nga po dito sa silanganan at sa mga pulo ng dagat. Ang Church of God, Born Again Christians, mga kaibigan, ay dito rin nagsimula, mga kaibigan. Pareho lamang po kami ni Brad Eli Soriano na nagmula dito sa silanganan, sa mga pulo ng dagat, mga kaibigan. Ang sinasabi ko po, ang ginawa po ng Diyos ay nauuna ang kadiliman bago ang kaliwanagan. Natupad nga po ang hula kay Brother Eli Soriano sapagkat sa kanya iniatang ng Diyos ang pagpapakalat ng masamang bautismo sa buong sangdaigdigan, mga kaibigan.
Tandaan po ninyo yan mga kaibigan. Ang pagkakaiba namin ng MCGI na yan ay number 1, pangalan. Number 2, bautismo. Number 3, pagtatala ng mga pangalan ng mga kaanib. Tatlo po yan mga kaibigan. Tandaan po ninyo, ang tatlong iyan ay tatlong sangkap ng kaligtasan, na kahit isa sa tatlong sangkap ng kaligtasan ay wala ang MCGI. Kung sino man sa inyong mga taga-MCGI mga kaibigan ay dedepensa sa inyong relihiyon, nandito lang po ako. Pag-usapan po natin, talakayin natin ang bagay na yan. Tindigan ninyo na mayroong maligtas na MCGI. Ako naman, ang titindigan ko ay walang maliligtas na member ng MCGI kahit isa. Dahil sa masamang bautismo mga kaibigan. Tuloy po natin ang video mga kaibigan. Ngayon, tinignan ko ang istorya ng mga mangangaral. Tinignan ko istorya ng mangangaral sa silanganan. Nakita ko pa nga yung istorya ng isang Hapon eh. Nauna pala sa akin dito sa kanluran ang Hapon. Nauna, by 100 years, nauna sila rito sa Church of God. Kaya lang, ang kanilang iglesyang galing sa Hapon, yung tinatawag na Iglesia Mesianica Mundial na itinayo ni Mukichi Okada noong 1935. Hindi pa ako tao noon. Nakarating dito sa kanluran. Ang kanilang main na aral, sila raw ang magtatayo ng paraiso sa mundo na hanggang ngayon di pa nila na itatayo. Kaya wala ito. Kapatid na Patay na eh. huwag namang magagalit, wala ito. Hindi matutupad dito. Sila raw magtatayo ng paraiso sa mundo, paradise on earth. Wala namang paradise dito sa lupa eh. No? Mga kaibigan at mga kababayan, kakarinig lang po natin mula sa bibig ng dating mangangaral at founder ng MCGI na wala namang paraiso dito sa lupa, wala namang paradise dito sa lupa mga kaibigan. Subalit, madalas niyang itinuturo na maghahari daw ang Panginoong Hesukristo dito sa lupa ng 1,000 taon. Mga kaibigan, kontra-kontra ang kanyang mga sinasabi. Ngayon, kakarinig lang po natin, walang paradise dito sa lupa. Pagkatapos, sa ibang parte naman ng kanyang mga pangangaral ay maghahari daw ang Panginoong Hesukristo dito sa lupa. Marami nang tumutol sa kanya dyan mga kaibigan sa aral na yan. Isa na rin akong tumututol dyan sa aral niya na yan. Mga kababayan, etong si Brother Eli Soriano ay nagtuturo ng kontra-kontra mga kaibigan. Ngayon, hanggang dito lamang po muna ang aking bibigyan ng reaksyon tungkol sa kanyang video. Kayo na lang pong bahala magpatuloy na panoorin hanggang sa dulo mga kaibigan, sapagkat masyado pong humahaba kung tatapusin ko hanggang dulo. Hanggang dito lamang po muna. Papangalanan ko po ito na episode 1 mga kaibigan, at isusunod ko yung ikalawang parte nito na papangalanan ko namang episode 2. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa Panginoon. Amen.